Okay, itong balita no sa Davao City, pinatakbo ng mga mayor yung padre de familia si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Pambirang buhay ito. Dapat pagpahingin nyo na yung tao, matanda na yan eh. Saka over 70 na ata yan, saka dapat yan nagpapahinga na. At kasi syempre, allegedly meron daw siyang ginawang labag sa batas kaya siya kinasuhan. So dapat magpahinga na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang naduduling na nga panagsasalita tapos hindi na nga makatayo ng diretso. Ano ba yan? Pagsisilbi pa talaga sa bahay niya o para mapreserba yung posisyon nila sa teritoryo na yung munting kaharian nila sa Davao City. Sa mga botante dahil sa Davao City, sana isipin nyo yung kalagayan nyo. Isipin nyo yung talagang dapat meron kakayahang maglingkod at totoo maglilingkod sa probinsya nyo dyan sa Davao City. Ang pagiging mayor hindi rin biro ho yan. No? Alam natin may experience si dating Pangulong Duterte dyan, pero sila na nagpalitan dyan. Ngayon nagbanta na naman si dating Pangulong Duterte kapag siya ang naupo ulit na mayor sa Davao City ay yung mga allegedly drug lord, mga drug addicts, drug pusher, baga na pero na yung panlugar. Yan ang tagal nyo nahuhuli sa pwesto, nagpalitan na kayo, mayroon pa rin droga. May kaso ka na nga sa ICC, nag-ano pa ho kayo, nagbabanta. Kaya mas maganda yan, magpahinga na ho kayo at sa politika at may harapin pa ho kayong kaso. At palagi ko dapat ang mamuno sa Davao City yung bago. Yung may magandang track record, may kakayahan na totoong maglilingkod sa bayan. Alam naman natin na kaya lang naman nakandidato si dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapreserba lang yung kanilang impluwensya dyan sa lugar na yan. Magdadrug, war on drugs ka na naman. Kung tanggalin na naman mga pulis na nautusan mo, makakasuhan, napahamak dahil sa iyo dating Pangulong Duterte o soon to be mayor. Kung ipoboto ka pa ng mga tao dyan, kung hindi pa sila magigising at hindi sila pipili ng bago. So sana sa mga botante ng Davao City, pagpahingay nyo na sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte, matanda na, may kaso pa. At same pa rin ang gagawin na. Kung hindi nalutas yung dating problema, ganun pa rin po. Nagpalitan na sila magpapamilya dyan. Nagpalitan na sila magkakadugo dyan, wala pa rin nangyayaring pagbabago talaga. So yung war on drugs, lang yan, guni-guni lang. At kaya nga dyan siya nagkaroon ng kaso eh. Yung dating Pangulo siya, yung shabu shipment na nakalusot sa custom, Pangulo na siya noon nakalusot pa. Walang zero crime. Taliwa ng patay niya sa Davao City, di ba? May crime, di ba? Nasolusyonan ba? Wala, hindi. Naging Pangulo siya, hindi rin. Nagkaroon pa ng krimen. Tumaas yung extrajudicial killings. Nandiyan pa yung ICC. So mag-isip kayo mga botante dyan sa Davao City. Ngayon kung gusto nyo maging miserable ulit yung buhay nyo dyan, boto nyo ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Same problem, same politician, no? So nandito lang po yung vlog, magboboto na po ulit. Sana magising na po ang taong bayan, lalo na sa national level. Maraming salamat po.